Hello, good morning. Okay, sa wakas ay dumating na yung inaantay nating battery. Prismatic cells ito. Ito yung sabi kong ipapalit natin dyan sa blue carbon natin. Medyo risky nga yung pag-order natin ito dahil bago to. Wala pang ano nito wala pang review. Wala pa akong nakitang detailed review nito sa YouTube or any other platforms. So, anyway, buksan natin to para makita nyo. Ang brand nito ay Zenergy Prismatic Cells na 3.2 volts. So, bago ang lahat ay buksan muna natin para kararating lang nito ngayong araw. Sana ba yung ating buksan natin at tingnan natin kung anong makukuha natin dito. Pinag-iisipan ko kasi kung kukuha ako ulit ng BYD na lithium battery, kaso nung pinuntaan ko yung seller dito sa amin ay phase out na pala at wala na rin akong mahanap sa online. Kung magsi-cylindrical cell naman ako, okay naman. Kaso medyo matrabaho at wala tayong masyadong oras, matatagalan at mag-assemble pa, medyo matrabaho yun. So ito yung pagdesisyonan ko na kunin dahil madali-dali lang tong madali-dali lang i-assemble to dahil 4 na piraso lang to na prismatic. So yan. Kaso nga lang ay marami nitong brand. Merong Cornex, merong Eve, merong Gotion, merong Lithium at marami pang iba. At ito yung Zenergy. At ito yung bus bar na in-order ko. Actually may kasama na siyang bus bar 1, 2, 3, 4. Tapos nag-order pa akong dalawa kasi i-check natin to. Ang kasama lang nito talaga is 1, 2, yan, 4 lang yan na bus bar. Nag-order pa ako ng additional na dalawa kasi pag pinarallel natin yan, sakto. Hindi natin alam yung nito, yung tinatawag na shipping voltage, kaya i-check natin. Dito muna natin to. So, yan. Wow. Yan yung loob. Okay. Yung maganda rin yung casing niya. Yan yung styro niya. So, ito yung physical appearance ng ating prismatic na ang bigat. Oh my god. Kulay black siya. At yan yung ilalim. So, ganyan yung appearance. So, ang gagawin natin ay ilabas muna natin to. Ang bigat. Bigat siya. Mukhang mukhang brand new nga talaga. Yan. Sige. I-check natin yung details nito. Pero physically, maganda yung niya. Yung appearance niya, wala siyang leak at napakabigat. So ito to? Ito yung free na equalizer or balancer. May free siya, 1 amp na pang 4S. So yan, battery type. Okay. May free na siya na equalizer pag nag-order kayo. Tapos may free din siyang bus bar. So, bago natin tanggalin dito, ay tingnan natin yung niya, voltage. Kung ilan makukuha natin per cell. So, yan. Saan ba yung positive, negative nito? Walang nakalagay. So lalagyan natin yan ng
mamaya para hindi tayo magkamali. So ito yung positive niya, yung itim, makikita nyo. Yung black is yung positive, 3.28. Yung isa naman 3.28, parehas. Next 3.28, and yung last, wow, balance. So hindi na tayo mamumroblema mag-balance pa nito. So ayos, balance siya. At ang gagawin natin nito, hindi na tayo magpaparaleling ng ano. Ito yung mga, ito baligtad oh. Siguro si kanina lang paglagay ko. Ibalik natin para ano, i-check din natin tong ano, pasiguro lang kasi tingnan lang natin kung may mga leak. Yan yung mga unang tinitingnan sa ano, battery. So meron tayong data sheet nito, sinend sa atin ng seller sa email natin. Okay, so mamaya i-check natin yon para makita natin yung specs nito. At dito rin, last apps. Okay, maayos siya, maayos. At pag natanggal natin to dito ay pagdidikit natin para makita natin kung may gap, kung may bloated or ano. So napakaganda, wala man lang talagang ano, wala kang makitang ano, kahit yung kuko mo hindi mo mai-insert dyan oh. So mukhang brand new nga talaga tong battery natin. So ang gagawin natin nito ay assemble natin to, pakita ko sa inyo. Then wala pa kasi yung ano, parating pa lang yung order kong BMS para dito at saka balancer. Kinuha natin yung latest na balancer ngayon, yung kulay blue. Hindi pa ako nakatesting nun kasi karamihan na gamit natin dito, pero dali din yun, made of dali din. Ang mga dali natin dito ay yung mga kulay red pa. So pagdating nun ay kakabit natin dito. Papakita ko sa inyo kung paano ang pag-install ng BMS, ng equalizer or balancer, paano mag-assemble ng 12 volts battery. So ito yung mga per cell. So nakaparallel yan, 3.2 volts ito. Pag pinagdikit mo to lahat, that is 3.2 volts. At ang amps nito ay 302 AH. So pag pinarallel natin, yung voltage niya is the same, pero yung AH niya ay magdadagdag. So pag tinag-connect mo to dito, yung positive tsaka negative, pag kinonnect mo yan, all in all ay 3.2 volts lang yan. Pero magiging 302, i-multiply mo yan sa, let's say 302 AH ang isa, times 4 mo yan, times 4, that is equals to 1208 AH. Pero 3.2 volts lang siya. Kaya ang gagawin natin para makakreate tayo ng 12 volts battery ay i-series natin yan. So ang mangyayari dyan, babaliktad din natin to. Tanggalin muna natin sa karton para madali kong ma-explain sa inyo. So okay, wait lang ha. At mabigat. Napakabigat ng battery nito. Yan. 1, 2, 3, and 4. Okay. Bigat siya. Wala akong pang kilo dito para maipakita ko sana sa inyo. Anyways, so explain ko lang. Ganun yung pag yung parallel. So kung ibubuuhin natin siya into 12 volts battery para magamit natin sa solar, yan, i-reverse natin yung negative tsaka positive nito. Ganyan. So ganyan ang mangyayari. Tapos siyempre i-compress natin to dahil hindi ito pwede na walang compression. Ang design ng ganitong mga battery ay kino-compress yan. Hindi tulad nung iba. May nakita akong yung calb. Calb ata yun. Yung calb may design na yun kahit hindi mo yun i-compress. Dahil ang design ng niya, texture niya ay compress na yun. Okay na yun. Pero ito, wag niyo itong i-full charge na hindi mo siya i-compress dahil magbo-bloat yan. Kalimiti po yung gitna yan.
yan yung nabuntis. At irreversible po yan. Hindi mo na yun maibabalik. Pag nag-bloat yan, hindi mo na yun mapapantay. Kahit anong gawin mong compression dyan, hindi mo na mapapantay yan. So, yan. So, ganito yun. Nasaan yung bus bar natin? Kita ko lang sa inyo. Positive, negative. Yan. Negative, positive. Balabaliktad na siya. So, kung bubuo tayo ng 12 volts nito, ganito yun mangyayari. Ididikit mo yun dyan. Then, ito naman, baliktad tong isa. Dito yan, ganyan. Okay. Ito din. Ganyan. So, ganyan po. Ganyan ang connection natin yan. Then, ito yung magiging main negative mo at ito yung magiging main positive natin. So, isa na siyang 12 volts battery na 302 AH. So, ganun po ang pagbubuo niyan. So, ganyan ang gagawin natin. So, for now, ay iaano natin siya. Akala ko kasi ibabalance pa. Pero, balance naman siya. At check na rin natin yung yung ohms niya. Para makita natin kung okay talaga tong battery na to. So, para once and for all ay ma-check natin lahat, ay para matulungan din natin yung ibang mga nagbabalak na bumili nito, ay panoorin niyo tong video natin para magkaroon kayo ng idea. Okay, check natin yung ohms. Positive. Kuha tayo ng ilusin natin para mas makita natin talaga yung niya. May connect natin yung ito kasi pag hindi mo na i-connect masyado yung connector, ay hindi masyado nagbibigay ng tamang reading. So dapat maganda yung paka-connect. Tanggalin muna natin to para mai-connect natin yung connector natin dito sa multimeter natin. Okay, positive and negative. Yan. Kita ba? 3.28, 1.44. O yan, 1.52 milliohms. And yung isa naman, 1.28, 3.28. So parehas yung voltage at nagre-range ng 1.2 yung yung milliohms niya. Yung pangatlo, wait. So 3.28 volts, 1.44. Yan. Kung saan siya na tigil ng matagal. Sorry, hindi pala nahan. Yan, 1.28. Next. Last. Yan, 1.51 milliohms. So maganda yung mababa. Milliohms lang, 1.51 milliohms. And balance yung mga voltage niya. 3.283. 3.283 itong isa. 3.283. So balance na balance hanggang third digit niya. 3.283. Ang ganda ng paka-balance. Ayos at hindi na tayo mahihirapan na maabala para mag-balance pa. So itong isa 3.81. So lang naman 2 digit lang yung niya, difference. Napakalapit niyan. Okay? So yan. Ipapakita ko rin sa inyo kasi alam nyo, matagal to sa akin bago dumating. Naabala dahil may mga konting problema sa shipping. So sana nagawan ko na sana to ng compression box. Pero hindi ko kasi magawan kasi walang exact na sukat. So ngayon para sa inyo kung makita nyo maisipan yung bumili nito,
ay magkaroon na kayo ng idea. Oops. So ito, ang width niya is 7 cm. Yan, 7 cm. Sana nakikita. Ano natin. Yan. Okay, 7 cm yung width niya. And yung ano niya, yung lapad is 17.2 cm. And yung taas niya naman ay, para kung maisipan yung kumuha, ay di habang nag-aantay kayo, pwede na kayong gumawa ng pang-compress nito or yung casing niya. Yung ano niya naman, yung tangkad niya is saktong 8 inches po. Saktong 8 inches yung tangkad niya. So ang gagawin ko dito, gagawan ko to ng ano dito, kahoy lang. Lalagyan natin ng kahoy dyan. Then lalagay tayo dito ng threaded na rod, yung threaded 4 sa dyan, dito, dyan sa baba, at ito tornilyo natin para ma-compress siya. So overall yung length niya dito ay 11.5 inches. 28.5. Yeah. 28.5 centimeter po. 28.5 cm. So syempre mag-a-adjust ka pa dyan. Maglalagay ka ng 3/4 na plywood. Let's say mga ganyan, mga 32 ang lapad ng plywood, more or less so mga ganyan. So ang kailangan mo na threaded rod is mga 13 to 13.5 inches. So yan, ganyan kahaba para mabigyan mo ng space. So yan, at least wala siyang hindi siya bloated. Ang na lang natin nito, ang question na lang is yung capacity. So sa ngayon ay iparallel muna natin para yung mga voltage niya ay magkapare-parehas, maglipat-lipat pa rin. So make sure double check, triple check nyo. Positive yung black at negative yung white. So para pasiguro. Para mapantay lang at iiwan muna natin to ng ilang oras na ganito. Para magano lang siya, para mag level lang yung niya. Pero actually balance na balance nga rin para mag level lang yung voltage niya, kasi kung meron ditong sobra ay ililipat niya yan dyan sa kabila at magle level yan. Then after few hours or minutes ay i-check natin kung magkapara-parehas na yung niya, voltage niya. So iiwan lang muna natin siyang ganito, then balikan natin to mamaya, then i-check natin ulit per cell. Ayan, almost 1 hour na siya. I-check na natin kung nagpantay-pantay na. Kunti lang yun kasi almost balance naman siya, pero yung pang niya, pang 4th digit niya ay may variance na 2 millivolts. Anyway, dito makikita natin. So check ulit natin yung for final checking yung voltage niya per cell and yung milliohms niya. So yan, yung first cell natin ay 1.41 milliohms, 1.32, yan, 3.283. Next, okay, 1.74 milliohms at 3.283 volts. Okay, parehas, 3.283. Yung third cell ay
3.283 din at 1.19 milliohms. Ayos, parehas. Yung last cell ay 1.0607 milliohms at 3.283 volts. So yan, pantay na talaga. Walang kaduda-duda. So ayos. Balance siya. So okay na yan. At gagawa na tayo nito ng ano natin, yung pang-compress para ma-full charge na natin to 14.6. Okay. So sinearch natin sa web itong barcode niya dito. Wala namang lumalabas. Yan yung lumalabas. Yan, nandyan. So hanggang dito na lang muna tayo. Subscribe lang po kayo dyan para makita nyo ang ma-notify kayo paglabas ng mga future videos natin regarding dito. So sa ngayon ay gagawan muna natin to ng compress, yung pang-compress niya dito, compression materials niya. Then pag nagawa na natin ng pang-compress ay i-build natin siya into 12 volts. Then i-charge natin siya, i-full charge natin siya to 14.6. Then after that ay ika-capacity test natin siya. But before we do that, kailangan malagyan na muna natin to ng yung BMS natin tsaka yung balancer. Then after that, ang kahuli-huli nitong gagawin natin ay ika-capacity test natin kung talagang true rated na 302 AH yung makukuha natin dito. So yan, hanggang dito na lang muna. At subscribe na lang po kayo sa ating channel para makita nyo yung complete na pag-review natin ng battery nito. So ito ay Synergy brand nya. Yung brand is Synergy prismatic cell 3.2 volts na per cell. At yan, medyo nauna kasi yung battery natin ito, naunang dumating, kaya ang gagawin natin, antayin natin yung in-order natin na BMS tsaka balancer para ma-build natin siya into 12 volts. So for now, hanggang dito muna tong video natin at gawan ko muna ng yung compression box niya para tamang-tama pagdating ng ating in-order na BMS and balancer nito ay sakto naka-box na siya para ma-full charge na natin to. So maraming salamat sa pagtatangkilik ng ating channel. So yan, hanggang dito na lang po muna tayo. God bless, keep safe, bye!